Ano na? Hindi mo matanggap ang Hindi ka pwedeng umalis. Mabilis na kumilos si Azrael, harangin ang daraanan ni Sebastian. Ano na? Hindi mo matanggap ang pagkatalo, kaya balak mo akong patayin at agawin ang aking panalo. Pang-aasar ni Sebastian, ang tono ay puno ng pang-iinsulto. Namula ang mukha ni Azrael sa kahihiyan, ngunit malamig niyang sinagot, sabihin mo ang gusto mo. Gayunpaman, kailangan mo pang tumaya sa akin ng isang beses pa. Holy Maiden, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras sa kanya. Patayin mo na lang siya at kunin ang lahat. Wala nang ibang tao dito, kaya walang makakaalam, pabulong na sinisigaw ni Ophelia na may galit sa kanyang tinig. Hindi pinansin ni Azrael ang mungkahi ng kanyang tagapaglingkod at tumitig kay Sebastian. Hihilingin ko sa iyo ng huli. Makikipagpustahan ka ba sa akin o hindi? Utos niya. Tumingin si Sebastian kay Ophelia at sinabi ng patag, paalisin mo muna siya. Nakakainis lang siyang tingnan. Ikaw ang may gusto nito. Sumabog si Ophelia sa galit. Isang sinag ng liwanag ang kumislap sa kanyang kamay nang bunutin niya ang isang mid-grade na espiritual na artepakto na espada. Umalis ka. Utos ni Azrael ng matatag. Masusunod, Holy Maiden. Sumunod si Ophelia, kahit na malinaw ang kanyang pag-aatubili. Bago lumabas, tinigasan niya si Sebastian at sininghalan, tandaan mo ang mga salita ko. Kung pasasayahin mo ang ating banal na birhen, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Sebastian ay hindi na nag-abala pang sumagot. Pagkaalis ni Ophelia, humarap siya kay Azrael at sinabi, sige, papayag ako sa isang huling postahan. Pero sigurado ka bang maaari kong piliin ang kahit anong postahan na gusto ko? Siyempre, basta't nasa akin ito, pwede mo itong piliin, sagot ni Azrael nang mo itong piliin, sagot ni Azrael nang walang pag-aalinlangan. Ngumiti si Sebastian ng bahagya, may kasiyahan sa kanyang mga mata. Kung hindi ako nagkakamali, mayroon kang spiritual constitution, hindi ba? Anong kinalaman niyan dito? Tanong ni Azrael, naguguluhan. Kung gusto mong sumang-ayon ako sa postahan na ito, sagutin mo lang ang tanong ko, sagot ni Sebastian ng kalmado. Oo, mayroon akong wind-based spiritual body. Pero ano ang kinalaman niyan sa postahan? Lalong nalito si Azrael. Lalong lumawak ang ngiti ni Sebastian, mukhang mapaglaro ngunit mapanlikha. Naisip ko na ang aking postahan. Ang tunay na tanong ay magtatangkang tanggapin mo ba ito? Sabi ko na sa'yo kanina. Pwede mong piliin ang kahit anuman sa akin. Kaya sabihin mo sa akin, gusto mo ba ng mga pil, espiritual na halamang gamot, mga artifact, o mga banal na teknik? Tanong ni Azrael. Nilinga ni Sebastian ang kanyang ulo na may ngiti at itinuro siya. Ikaw ang gusto ko. Nagtigilan si Azrael sandali, pagkatapos ay sumabog sa galit. Nagpapakamatay ka na. Isang nakabibinging pagnanais na pumatay ang sumiklab mula sa kanya, at ang temperatura sa paligid nila ay biglang bumagsak ng maraming degree. Kasabay nito, isang malupit na hangin ang humagupit, umiikot ng mabangis sa paligid nila. Si Sebastian ay hindi nagpaapekto. Ang kanyang mukha ay kalmado na may bahid ng kasiyahan. Kahanga-hanga. Tulad ng inaasahan sa isang may katawan ng espirito na batay sa hangin. Ang iyong kontrol sa enerhiya ng hangin ay talagang pambihira, lampas sa kakayahan ng mga karaniwang tao. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na humingi ng tawad. Kung gagawin mo, baka mapatawad ko ang iyong buhay, malamig na sinabi ni Azrael. Umiiling muli si Sebastian habang nililangon ang kanyang ulo. Sabi mo, lang na anumang meron ka ay maaari kong piliin. Ang ginawa ko lang ay pumili ng aking postahan. Wala akong ginawang mali, kaya bakit ako magsusorry? Sinasabi ko ang mga pag-aari ko. Hindi ako. Sigaw ni Azrael. Sa lahat ng paggalang, wala ka ng ibang bagay na interesado ako. Kung papayag ka sa postahan na ito, magpapatuloy tayo. Kung hindi, maaari natin itong itigil. Siyempre, dagdag ni Sebastian na may pang-aasar, pwede mo akong atakihin. Pero kung akala mo na kaya mong patayin ako mag-isa, nagkakamali ka. Ikaw mayabang na hanggal. Nasa ika-21 pwesto ako sa potential leader chart. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali lang ng pagdurog sa langgam. Sagot ni Azrael. Kung ganon, subukan mo, sagot ni Sebastian, ang kanyang tingin ay naging matalim habang naghahanda siyang tumugon sa isang iglap. Kabanata 1232. Tinitigan ni Azrael si Sebastian ng isang titig na kayang magliyab ng hangin.
Ang kanyang mga ngipin ay kumagat ng maririnig habang pinipigilan niya ang nag-aalab na galit sa loob niya. Gayunpaman, pinilit niyang pigilin ang pagnanais na pumatay. Magpapanggap akong hindi ko narinig ang sinabi mo. Magbigay ka ng ibang kondisyon, sabi niya ng malamig. Si Sebastian, sa kabilang banda, ay tila lubos na kalmado. Isang bahagyang ngiti ang bumakas sa kanyang mga labi habang siya'y humahalaklak ng mahina. Nasabi ko na sayo. Bukod sayo, wala nang ibang bagay na interesado ako. Gusto mo na bang mamatay? Lumaki ang mata ni Azrael sa galit, ang kanyang puot ay tila handang sumabog. Nanatiling kalmado si Sebastian, ang kanyang ngiti ay may bahid ng pagsuway. Holy Maiden, tapat lang ako. Bukod pa rito, hindi ko naman hinihingi ang buong pagkatao mo. Kung matalo ka, ang gusto ko lang ay ang unang pagkakataon mo. Iyong lang. Walang hiya kang hayop ka. Hindi na mapigilan ni Azrael ang kanyang galit. Itinaas niya ang kanyang payat na kamay, at sa isang biglaang galaw, tinamaan si Sebastian. Ang kanyang palad ay dumaan sa hangin na may matalim na whoosh, kasing bilis ng kidlat. Bilang isang espiritual na katawan na batay sa hangin, kilala ang kanyang mga atake sa bilis nito, at hindi naiiba ang pag-atake na ito. Napakabilis nito na tila lumalampas sa mga hangganan ng pag-unawa. Ang lakas nito ay hindi mapapasinungalingan. Sa halip na umiwas, sinalubong ni Sebastian ang kanyang suntok ng isang malakas na suntok. Isang malakas na tunog ang umuugong na parang kulog ng magbanggaan ang kanilang mga atake, na napilitang umatras pareho. Si Sebastian ay pansamantalang napatigil. Hindi niya inaasahan na magiging napakalakas ni Azrael. Sa kanyang kasalukuyang mastery ng Law of Force, na umabot na sa bronze body state, kasama ang suporta ng kanyang espiritual na enerhiya, kahit isang 3-star intermediate deity master ay mahihirapang pilitin siyang umatras. Ngunit ang kanyang pagkabigla ay hindi nagtagal. Agad niyang naisip na ang pagsasanay ni Azrael ay umabot na sa 2-star intermediate deity realm. Ito ay hindi kapani-paniwala. Sa pagkakaalam niya, si Azrael ay 27028 taong gulang lamang. Ang makamit ang ganitong antas sa kanyang edad ay kamangha-mangha. Ito ay patunay sa kanyang wind-based spiritual body at sa mga sacred ground techniques na kanyang pinagyaman. Malamang na kaya niyang makipagsabayan, kung hindi man mas malakas pa, kaysa sa karamihan ng mga 3-star intermediate deity masters. Si Azrael ay labis ding nagulat. Tumingin siya kay Sebastian nang may pagdududa. Ang lakas mo ay nakakatakot. Sino ka ba talaga? Galing ako sa isang maliit, walang kwentang lugar na hindi mo alam kahit sabihin ko pa sayo, tugon ni Sebastian sa isang kalmadong, halos walang pakialam na tono. Pero wala naman yang halaga. Kung gusto mo pa rin akong pataben, sige, subukan mo. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado. Ang kanyang asal ay hindi natitinag, naglalabas ng isang aura ng ganap na kumpiyansa. Bagaman ang lakas ni Azrael ay higit na lumampas sa mga inaasahan ni Sebastian, siya ay nanatiling kumpiyansa. Kung talagang gusto niyang umalis, si Azrael lamang ang hindi makakapigil sa kanya. Kahit na ang stone ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang matanda sa sacred ground, maliban na lamang kung ang matanda ay isang 5-star intermediate deity master o mas mataas pa, sigurado si Sebastian na makakatakas siya. Sa wakas, inalis ni Azrael ang kanyang pagnanais na pumatay at sinabi, wala akong balak na patayin ka. Gusto ko lang makipagpusta sa iyo muli. Pero ang kondisyon na iminungkahi mo ay labis na. Sumagot si Sebastian ng kalmado, Holy Maiden, hayaan mong maging tapat ako sa iyo. Ang teknik na aking pinapanday ay medyo kakaiba. Naabot ko na ang isang hadlang, at 2 taon na akong natigil sa yugtong ito. Upang makalusot, kailangan kong makahanap ng isang babae na may espiritual na konstitusyon para sa dul na pagsasanay. Para lang akong gagamitin mo bilang kasangkapan sa iyong pagsasanay. Sigaw ni Azrael na puno ng galit, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa galit habang umaapaw ang kanyang puot. Mabilis na nilinaw ni Sebastian, hindi ginagamit bilang kasangkapan. Ito ay dual cultivation. Ang pamamaraang ginagamit ko ay nakatuon sa paghaharmonisa ng aktibo at pasibong enerhiya. Sa pag-cultivate kasama ko, makikinabang ka rin ng malaki. Pareho mong pinapanday ang aktibo at pasibong enerhiya. Iyan ay imposibleng mangyari. Sigaw ni Azrael. Ang kawalang paniwala sa kanyang mukha ay halata. Ang pagsasanay ng 2 uri ng espiritual na enerhiya ay bihira na, at ang aktibo at pasibong enerhiya ay magkasalungat. Ang dalawa ay pinaniniwalaang hindi tugma. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, maaari mo itong maramdaman sa sarili mo, sagot ni Sebastian.
Ipinatong niya ang isang daliri, at isang ethereal na wispy ng enerhiya ang sumayaw sa dulo nito. Ang enerhiya ay isang mahiwaga at natatanging timpla ng aktibo at pasibong puwersa. Ang aura nito ay kapansin-pansin at mahiwaga. Talagang aktibo at pasibong enerhiya ito. Paano mo ito nagawa? Tanong ni Azrael na puno ng kuryosidad habang nakatitig ang kanyang mga mata sa dulo ng kanyang daliri, puno ng intriga. Iyan ay hindi mo kailangang malaman, sabi ni Sebastian ng may kumpiyansa. Ang mahalaga ay hindi ako nagsisinungaling. Ang aking aktibo at pasibong enerhiya ay maaaring magsanib sa anumang anyo ng espiritual na enerhiya. Kung mag-aaral ka kasama ko, ang iyong espiritual na enerhiyang batay sa hangin ay maaaring magsama ng bahagyang aktibo at pasibong kapangyarihan. Dapat mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin noon. Nagbago ang ekspresyon ni Azrael nang maunawaan niya ang kanyang punto. Kung ang kanyang espiritual na enerhiya na batay sa hangin ay makakapagsama ng aktibo at pasibong lakas, ang kapangyarihan nito ay magiging napakalaki. Ang mga posibilidad ay napakalawak, at ang mga potensyal na benepisyo ay hindi maaaring balewalain. Kabanata 1233. Ang dahilan kung bakit naglaan ng malaking pagsisikap si Azrael upang mang-alap ng Royal Yellowstone ay upang maabsorb ang kanyang Royal Yellow energy at maisama ito sa kanyang espiritual na enerhiya. Matapos magmuni-muni ng sandali, sinabi ni Azrael, marahil totoo ang sinasabi mo, ngunit hindi ko pa rin malaayon ang iyong mga kondisyon. Bukod dito, pinapayuhan kita na isuko mo na ang ideyang ito ngayon. Kung may sino man sa sacred ground ang makaalam nito, kahit kamatayan ay magiging napakabait na parusa para sa iyo. Si Sebastian ay nagpakawala ng isang mapanlit na tawa. Hindi mo na kailangang magbanta sa akin. Kung natatakot ako, hindi ko sana ito binanggit sa harap mo. Sa sinabi mo, hindi ko naman balak pilitin ka. Dahil ayaw mo, magkunwari na lang tayong hindi ko ito nabanggit. Paalam na. Sa mga salitang iyon, humarap si Sebastian upang umalis. Sandali, muling tinawag ni Azrael, pinahinto siya sa kanyang paglalakad. Ano na naman? Tanong ni Sebastian, humarap muli na may bahid ng pagka-impatient sa kanyang mukha. Ngumiti si Azrael ng bahagya, ang kanyang ekspresyon ay may bahid ng banayad na layunin. Ang mga babaeng may espiritual na konstitusyon ay napakabihira. Hindi magiging madali para sa iyo na makahanap ng isa pa. Kaya, anong sinasabi mo? Nagbago ka na ba ng isip? Tanong ni Sebastian, hindi sigurado sa kanyang mga intensyon. Tumawa Azrael. Ako ang Holy Maiden ng Gaudium Sacred Ground. Ang aking hinaharap ay pakasalan ang Holy Son. Kung ibibigay ko ang aking unang pagkakataon sa iyo, paano ko ito ipapaliwanag sa kanya mamaya? Diretsohin na natin. Ano ang kailangan kong gawin para pumayag ka? Tanong ni Sebastian ng tuwiran. Isang tusong ngiti ang sumilay sa mukha ni Azrael. Patayin mo ang Holy Son ng Gaudium Sacred Ground. Kung magagawa mo iyon, magiging sayo na ako. Tumawa si Sebastian sa kanyang sagot. Holy Maiden, ang plano mo ay kasing talino ng pagiging halata nito. Sinusubukan mong makakuha ng isang bagay ng kapalit, ginagamit ako para patayin ang Holy Son upang ang sacred ground ay sumunod sa akin. Para kang pumatay ng 2 ibon gamit ng isang bato, hindi ba? Lalong lumalim ang ngiti ni Azrael. Paano mo masasabing wala itong halaga? Ganun ba kaliit ang halaga ng aking pangako sa iyong mga mata? Ang Holy Son ng Gaudium Sacred Ground ay sa katunayan ng iyong kasintahan, hindi ba? Hindi ka ba nag-aalala na baka talagang patayin ko siya? Tanong ni Sebastian na may mapanlikhang ngiti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mapanlikhang kalikutan. Nang bumigat ang ekspresyon ni Azrael, siya nang galit, si Ezra Horowitz ay isang kasuklam-suklam na tuso. Siya'y mapanlinlang, mandaraya, at lubos na malandi. Sinubukan pa niyang samantalahin ang aking nakababatang kapatid. Wala siyang ibang halaga kundi dumi. Kung mo siya, magiging utang na loob ko sa'yo. Seryoso ka ba? Tanong ni Sebastian ng maingat. Siyempre, oo. Bilang Holy Maiden, lagi kong tinutupad ang aking salita kung papatayin mo si Ezra, magiging iyo ako, matigas niyang sinabi, ang kanyang mga mata ay hindi natitinag at puno ng determinasyon. Sige. May kasunduan tayo. Sumang-ayon si Sebastian pagkatapos ng sandaling pag-iisip. Nagpadala ng mga mamamatay tao si Ezra sa kanya kagabi, at tiyak na hindi ito nalimutan ni Sebastian. Kahit na hindi itinakda ni Azrael ang kondisyong ito, haharapin na niya si Ezra sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Huwag ka munang masyadong magpakasaya. Kung matatalo ka,
kailangan mong ibalik ang lahat ng napanalunan mo sa akin hanggang ngayon, kasama na ang lahat ng nakuha mga Royal Yellowstones. Lahat ay dapat bumalik sa akin, matigas na sinabi ni Azrael. Tumawa si Sebastian. Talagang napakaganid mong babae, hindi ba? Ang mga bagay na binanggit niya ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyong espiritual na bato sapat na upang makapagtatag ng isang pangalawang antas na pamilya. Para sa ganitong kayang bumili ng libo-libong babae, lalo na ng isang banal na dalaga. Anong problema? Sinasabi mo bang hindi gaanong mahalaga ang Holy Maiden ng Gaudium Sacred Ground? Pang-aasar ni Azrael. Isang mapagmalaking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Lumapit si Sebastian. Ang kanyang mga galaw ay maingat at matatag, at ang kanyang ekspresyon ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Nang huminto siya sa harap niya, ngumiti siya ng isang kaakit-akit na ngiti, na may bahid ng kapalaluan at kalikutan. Papayag ka bang halikan muna kita? Chapter 1234. Ang kapal ng mukha mo. Si Azrael ay nagalit nang marinig ang matapang na mga salita ni Sebastian. Instinktibo niyang itinaas ang kanyang kamay, handang sepukan siya sa mukha. Nang handa na sanang harangin ni Sebastian ang palo, biglang huminto sa ere ang kamay ni Azrael. Sa pagkuha ng pagkakataon, inabot ni Sebastian at niyakap ang kanyang payat at malambot na baywang. Ang buong katawan ni Azrael ay biglang tumigas, at ang hindi pamilyar na sensasyon ay nagdulot sa kanya ng pagkalito at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang kamay na itinataas niya upang sampailan siya ay nag-atubili ngunit agad na nahawakan ni Sebastian, na sabay na ginamit ang isa pa niyang kamay upang ang kanyang belo. Bagaman kalahating taas lang ang ginawa niya, nahadyop ni Sebastian ang nakakamanghang mukha ni Azrael. Ang kanyang mga marikit na katangian ay kasing perpekto na tila hinubog ng langit, kanyang maliwanag na mga mata na ngayoy kumikislap sa galit at kahihiyan, ay nagdagdag ng nakabibighaning alindog. Naramdaman ni Azrael ang parehong kahihiyan at habang pilit niyang pinapalaya ang sarili mula sa pagkakahawak ni Sebastian. Bitawan mo ako, mapagsamantala ka. Utos niya habang bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Pero parang hindi siya narinig ni Sebastian. Sa halip, lalong lumapit siya, at may mapagmataas na ngiti na kumakalat sa kanyang mukha. Kaya pala ang init ng ulo mo. Napakaganda mo. Ang mukha ni Azrael ay namula ng malalim na pula habang sumigaw siya, pakawalan mo ako ngayon din, o sumpa ko'y pagsisisihan mo ito. Hindi natitinag si Sebastian sa kanyang mga banta. Itinaga niya ang kanyang tingin sa mukha nito at ngumiti ng may pang-aasar. Sa puntong ito, sa tingin mo ba'y pakakawalan kita? Sa mga salitang iyon, lumapit siya at idinikit ang kanyang mga labi sa kanya. Nagtigilan si Azrael, ang kanyang isipan ay nawalan ng laman habang siya'y nababalot ng gulat. Sa isang maikling sandali, tuluyan siyang nakalimot na lumaban. Pagkalipas lamang ng ilang segundo, saka siya muling nakabalik sa katotohanan. Pumutok ang kanyang mga mata sa galit habang pinagsikapan niyang itulak palayo si Sebastian. Naramdaman ni Sebastian na baka lumampas na siya sa hangganan, kaya't nag-aatubiling binitiwan niya ang pagkakahawak at humiwalay sa halik. Ang katawan ni Azrael ay bahagyang nanginginig sa galit, at ang tingin sa kanyang mga mata ay puno ng walang kapantay na puot. Ako ang Holy Maiden ng Gaudium Sacred Ground. Paano mo naglakas loob na pilitin akong halikan? Naisip mo na ba ang mga magiging bunga ng iyong mga aksyon? Hindi nagpaapekto si Sebastian sa kanyang galit. Sumagot siya ng walang pakialam, mananatili ito sa pagitan natin. Basta't hindi ka magsasalita, at hindi rin ako magsasalita, sino pa ang makakaalam? Pinangako mo rin sa akin kanina na kung papatayin ko si Ezra, magiging akin ka. Isipin mo na lang na parang nag-e-enjoy ako ng kaunting advance sa kasunduan. Ano bang masama doon? Napaka-arogante mo. Baka hindi mo pa ako matalo, at ang lakas ni Ezra ay higit pa sa akin. Paano mo balak siyang patayin? Tanong ni Azrael ng galit. Huwag ka nang mag-alala tungkol dyan. Bigyan mo ako ng hindi hihigit sa 1 taon, o kahit 2 buwan lang, at sisiguraduhin kong patay na siya, sagot ni Sebastian ng may kumpiyansa. Wala na akong interes na makipagtalo sa iyo tungkol dito. Naghalikan na tayo, kaya pwede na bang simulan ang postahan? Sigaw ni Azrael, puno ng inis ang tono. Wala nang postahan, sabi ni Sebastian habang nanginginig ang kanyang ulo. Ang nang loob mo na paglaruan ako. Biglang sumabog ang galit ni Azrael. Bagaman pinilit siyang halikan ni Sebastian kanina, bahagya niya itong pinayagan. Pinigilan niya ang kanyang galit sa pag-asang mahihikayat niya itong makipagpusta muli. Gusto niyang mabawi ang lahat ng nawala sa kanya, kasama ang interes.
Ngayon na ayaw na ni Sebastian tumaya, tila lubos na nasayang ang kanyang dating sakripisyo, na nag-iwan sa kanya ng matinding galit. Nakita ang galit sa kanyang mga mata na para bang nais siyang lamunin, agad na sinubukan ni Sebastian na pakalmeyan siya. Huwag kang magalit. Ang galit ay nagpapabilis ng pagtanda ng mga babae. Tumigil ka sa kalokohan mo. Kung hindi ka makikipagpustahan sa akin, papatayin kita. Asungot ni Azriel habang hinuhugot ang isang asul na mahabang espada at itinutok ito sa lalamunan ni Sebastian. Kalma lang na itinulak ni Sebastian ang talim sa gilid gamit ang kanyang daliri, habang patuloy na nakangiti. Sabi ko lang na hindi ako makikipagpustahan, hindi ko sinabi na hindi ako sayo ng kahit ano. Heto, kunin mo ito. Sa isang galaw ng kanyang kamay, ipinadala ni Sebastian ang isang bunten ng iba't ibang mahahalagang bato patungo kay Azriel. Ang koleksyon ay kinabibilangan ng ilang piraso ng Royal Yellowstone, mahigit 100 pinatigas na mga bato ng lupa, ilang Heart of the Ocean gems, pati na rin Dragon's Blood Ruby, Blood Crystals, at iba pa. Sa asensya, ibinalik ni Sebastian ang lahat ng nawala kay Azriel sa kanya dati, maliban sa Heaven Binding Lock. Isinama pa niya ang 2 Royal Yellowstones na una niyang natuklasan. Chapter 1235. Halos hindi makapaniwala si Azriel. Ang halaga ng mga bagay na ibinigay sa kanya ni Sebastian madaling lumampas sa 20 bilyong espiritual na bato, ngunit ibinigay niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sigurado ka bang ibinibigay mo lahat ito sa akin? Tanong niya, hirap pa ring maunawaan ang realidad. Oo naman. Pero pakinggan mo ang payo ko. Tumigil ka na sa pagtaya sa mga bato. Hindi masama ang teknik mo, pero kung makatagpo ka ng tunay na eksperto, mawawalan ka ng lahat, sabi ni Sebastian. Habang nagsasalita siya, inalag niya ang kanyang kamay, nagpadala ng isang di nakikitang arco ng enerhiya ng espada. Sa isang malakas na pagsabog, ang isang magaspang na bato na higit sa 3 talampakan ang taas ay nahati ng maayos, na nagpakita ng isang nagniningning na asul na liwanag. Alalahanin mo ang iyong pangako. Walang paglapit sa ibang mga lalaki sa loob ng 1 taon, sabi ni Sebastian habang at umalis. Tumingin si Azriel sa nahating magaspang na bato, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kawalang paniniwala. Sa loob ay isang napakalaking Heart of the Ocean, na tumitimbang ng hindi bababa sa 30 pounds at may halaga na 3 hanggang 4 na bilyong bato. Kung nagpusta pa sila ng 1 round, ang posibilidad na makabukas siya ng isang batong mas mataas ang halaga ay magiging napakaliit. Ang kumpiyansa sa ekspresyon ni Sebastian habang siya'y umaalis ay yumanig sa kanya. Nagsimula siyang magduda na ang mga magaspang na bato sa silid ay walang lihim sa kanya. Upang kumpirmahin ang kanyang teorya, pumili siya ng isa pang magaspang na bato na kanyang pinagmamasdan at sinimulang putulin. Ang resulta ay inaasahan habang nakakita siya ng isang mataas na antas na espiritual na bato, ang halaga nito ay walang kasing halaga kumpara sa puso ng karagatan. Sinubukan niya ang 3 bato pa ng sunod-sunod. Hindi nakapagtataka, ang pinakamagandang resulta ay isang Dragon's Blood Ruby na kasing laki ng kamao, na mas mababa ang halaga kaysa sa ipinakita ni Sebastian ng walang pakialam. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang likod. Kung nagpatuloy siya sa pagsusugal kay Sebastian, tiyak na mawawalan siya ng lahat. Sa pagninilay, ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Sebastian ay hindi matatawaran ang halaga. Hindi nagtagal, pumasok si Ophelia sa silid na parang bagyong dumaan. Holy Maiden, umalis na ang lalaking iyon. Nakuha mo na ba ang lahat ng kinuha niya? Natalo ako, inamin ni Azriel. Ano? Laking gulat ni Ophelia nang lumaki ang kanyang mga mata. Sandali lang, nagbago ang kanyang ekspresyon at naging galit. Anong lakas ng loob niya? Maghahanap ako ng taong magdidispatya sa kanya at ibabalik ang lahat. Ophelia ay malapit nang umalis nang tawagin siya ni Azriel pabalik. Bumalik ka rito. Mula ngayon, hindi ka na pinapayagang guluhin siya ulit, utos ni Azriel. Holy Maiden, nauunawaan ko ang iyong mga alalahanin. Huwag mag-alala, aayusin ko siya sa isang liblib na lugar, na walang bakas para hindi pag-usapan ng mga tao, iginiit ni Ophelia. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Huwag mo na siyang guluhin. Kailanman. Tumataas ang boses ni Azriel, puno ng kapangyarihan. Nabigla si Ophelia sa hindi pangkaraniwang pagsabog ni Azriel at mabilis na tumugon, naiintindihan ko. Pero, bakit? Walang bakit. Kung talagang gusto mo akong tulungan, hanapin mo siya at alamin ang tungkol sa kanya, matigas na sinabi ni Azriel.
Bigla niyang naisip na hindi niya kahit alam ang buong pangalan ng lalaki, lalo na ang kanyang background o kung ano talaga ang hitsura nito. Pagkatapos umalis sa Stone Guild, diretsyong nagtungo si Sebastian sa tarangkahan ng lungsod. Bagaman ibinigay niya ang 2 Royal Yellowstones kay Azriel, itinago niya ang pinakamalaki para sa kanyang sarili, na higit pa sa sapat upang itaas ang kanyang batas ng lakas mas mataas na antas. Ang susunod niyang layunin ay makahanap ng isang ligtas at tahimik na lugar. Habang ang lungsod ay tila ligtas sa panlabas, malayo ito sa pagiging ligtas. Dahil pinadalhan siya ni Ezra ng mga mamamatay tao noong nakaraang gabi, walang garantiya na hindi ito muling aatake. Habang siya ay dumaan sa isang inn, inutusan niya ang may-ari ng inn na iparating ang isang mensahe kay Sierra, sinabihan siyang maghintay sa kanya sa Violeta Sacred Ground. Samantala, isang lalaking nakasuot ng puting balabal ang nakaupo sa bintana ng isa pang masiglang inn, umiinom ng alak habang pinapanood ang masiglang kalye sa ibaba. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Ezra, ang Holy Son ng Gaudium Sacred Ground. Ang kanyang matalas na tingin ay agad na tumuon kay Sebastian habang siya'y naglalakad. Sa likuran niya, may isang nasasakupan na lumapit at nagulat, Holy Son, hindi pa inihahayag ng Holy Maiden ang huling resulta ng postahan sa bato, ngunit umalis siya kaagad pagkatapos ng kaganapan at mukhang hindi siya nagalit. Maaring nanalo siya. Panalo o talo, hindi ito mahalaga. Sino mang magtatangkang hamanin ako ay dapat mamatay. Malamig at matatag ang boses ni Ezra habang pinipiga ang baso sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pagnanasa sa pagpatay. Idinagdag ng nasasakupan, Holy Son, nagpadala na ako ng mga tao para sundan siya. Tinataya ko na hindi siya mabubuhay hanggang sumikat ang araw. Sila Rocco Callahan at Mac Mosha ay malamang na pinatay na ng batang iyon, na nagpapatunay na hindi pangkaraniwan ang kanyang lakas. Huwag siyang maliitin sa pagkakataong ito, babala ni Ezra ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Holy Son. Ang gawain ay tiyak na matatapos, sagot ng nasasakupan ng may kumpiyansa bago umalis sa inn. Kabanata 1236. Pagkatapos lumabas sa mga pintuan ng lungsod, si Sebastian ay lumipad patungo sa kalangitan, patungo sa Misty Forest na ilang dosenang milya ang layo. Ang bilis ng kanyang paglipad ay hindi gaanong mabilis, at may mga 8 figure na sumusunod sa kanya na wala pang 400 talampakan ang layo. Ang mga individual na ito ay mga elite na disipulo ng Gaudium Sacred Ground, lahat ay mga master ng lesser deity. Sinundan nila siya ng tahimik, iniiwasan ang agarang sagupaan. Ang plano nila ay maghintay hanggang mas malayo na sila sa lungsod bago sila kumilos. Palibutan siya. Pagkatapos nilang makalayo ng mga 10 milya, sa wakas ay nagbigay ng utos si Riz Rodrigo, ang leader. Ang grupo ng 8 ay biglang bumilis, mabilis na nahabol si Sebastian at pinalibutan siya sa kalangitan. Gayunpaman, walang senyales ng takot si Sebastian, parang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang inaasahan. May tapang ka, batang pasaway ka. Hindi ka man lang tumakbo nang makita mo kami, pang-aasar ni Riz. Sumagot si Sebastian na may nakangiting ngiti. Alam kong matagal ka nang sumusunod sa akin. May ideya ka ba kung bakit hindi ako tumakbo? Dapat ay napagtanto mo nang walang paraan ng pagtakas at nagpasya kang magmakaawa ng awa, di ba? Pang-asar ni Riz. Si Sebastian ay simpleng tumawa, ang kanyang ngiti ay puno ng paghamak. Anong nakakatawa, bata? Matalim na tono ni Riz sa inis. Iniisip ko lang kung gaano ka kabobo. Ang katotohanan na nakaligtas ka ng ganito katagal ay hindi lang basta milagro. Sagot ni Sebastian. Putang ina mo. Katapusan mo na. Ang talas ng dila mo para sa isang nasa bingit ng kamatayan. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang sarili mong libingan. Ang mga disipulo ng Gaudium Sacred Ground ay nagalit dito, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago sa galit. Hindi agad kumilos si Riz. Sa halip, siya'y ngumisi ng may pang-aasar, sinabing, "Ninsulto mo ang aming Holy Son. Kahit ang mga Diyos ay hindi ka na matutulungan ngayon. Maging matalino ka, lumuhod ka at magmakaawa ng awa, baka payagan kitang manatiling buo ang banghay mo." Sumagot si Sebastian ng malamig na tawa. "Pasensya pero hindi ko iiwanang buo ang mga bangkay nyo. Pinilit mo ako. Patayin nyo siya." Sigaw ni Riz, hindi na mapigilan ang kanyang galit. Sa kanyang utos, sabay-sabay na umatake ang iba. Ang hangin ay napuno ng magulong salpukan ng mga aura ng talam at pagputol ng enerhiya ng espada sa isang iglap.
Ang mapanirang lakas ng isang lesser deity master ay nakakatakot na, lalo na ang pinagsamang lakas ng 7 ganitong eksperto. Ang marahas na espiritual na enerhiya ay pumutok sa hangin, nanginginig ang kawalang katiyakan mismo. Ngunit si Sebastian ay hindi natatakot. Isang mahina, nakabibinging ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi habang nakatayo siyang hindi natitinag, pinapayagan ang marahas na enerhiya na sumalubong sa kanya ng walang hadlang. Sa ganitong kapangyarihan, naglakas loob ka pang magmayabang sa harap ko. Pabulong na sinabi ni Riz, puno ng pagdududa ang kanyang mukha. Sa kanyang mga mata, si Sebastian ay tila napunit na ng labis na espiritual na enerhiya. Ngunit sa sandaling iyon, isang anino ang lumitaw mula sa malupit na bagyong enerhiya, sumulong ng napakabilis bago pa makapag-react ang sinuman, ang anino ay nasa isa sa mga disipulo. Ito ay si Sebastian, kumikilos ng may bilis na napakabilis na wala ng oras ang kanyang target upang makapagdepensa. Ang kamao ni Sebastian ay tumama na may nakabibinging tunog. Ang katawan ng hindi pinalad na lalaki ay sumabog na parang tinamaan ng bomba, nagkalat ng dugo at laman sa lahat ng direksyon. Ang eksena ay nag-iwan ng lahat na nagulat. Ang kanilang mga mata ay puno ng kawalang paniniwala at pagkabigla. Bago pa sila makabawi, muling naglaho si Sebastian, muling lumitaw na parang isang multo sa harap ng isa pang disipulo. Walang pag-aalinlangan, naglunsad siya ng isa pang nakamamatay na suntok. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng sandali ang disipulo upang tumugon. Bagaman hindi niya naiiwasan, nagawa niyang igalaw ang kanyang espada kay Sebastian sa isang desperadong kontra-atake. Chapter 1237. Walang balak si Sebastian na umiwas. Ang kanyang kamao ay tumama sa espada sa isang iglap. Gayunpaman, sa halip na ang inaasahang tanawin ng dugo at pinsala, ang espada ay nabasag sa 2 piraso. Ang kamao ni Sebastian ay nagpatuloy sa kanyang landas na parang walang hadlang, tumama ng diretso sa dibdib ng disipulo. Sa isang malakas na pagsabog, sumabog ang katawan ng lalaki sa mga piraso, nagpadala ng ulan ng dugo na sumabog sa hangin. Ang natitirang mga disipulo ay natigilan sa pagkabigla. Ang espada na iyon ay isang mid-grade na espiritual na armas, at nabasag ito sa isang suntok lamang. Isang lesser deity master ang naging wala na sa isang suntok lang. Ang lakas ni Sebastian ay lampas sa nakakatakot. Takbo! Sigaw ni Riz, ang kanyang mukha ay mapatla sa takot. Nang hindi naghintay, siya'y lumiko at tumakbo. Sebastian ay ngumiti ng malamig. Ngayon gusto mo nang tumakbo. Hindi mo ba naiisip na medyo huli na para dyan? Ang kanyang katawan ay lumabo. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ng isa pang disipulo, naghatid ng isang suntok na agad na nagbuhos ng dugo sa katawan ng lalaki. Ang natitirang bahagi ng grupo ay nagsimula ng tumakas. Si Sebastian gayunpaman, ay nanatiling kalmado. Sa isang hakbang na nag-iwan ng anino sa kanyang likuran, kumilos siya na parang isang multo sa kawalan, nahabol ang kanyang susunod na target sa isang iglap. Pagkatapos, muling sumipa siya ng may matinding lakas. Ang di mapalad na lalaki ay pinakawalan sa hangin na parang isang canyon, gumuhit ng isang madilim na arco bago bumagsak ng mabigat sa lupa, na naging walang buhay. Ang natitirang mga disipulo ay nasa ganap na takot na ngayon. Pinilit nilang lampasan ang kanilang mga hangganan upang makatakas, ngunit walang kapares ang bilis ni Sebastian. Naglaho siya sa kawalan na parang multo, at bawat kisap ng kanyang paggalaw ay nagdadala ng panibagong kamatayan. Sa loob lamang ng ilang sandali, tanging si Riz na lamang ang natira. Nakatayo sa gitna ng mga bangkay ng kanyang mga kasama, ang mukha ni Riz ay nawalan ng kulay habang nilamon siya ng kawalang pag-asa at takot. Alam niyang wala ng paraan para makatakas. Sebastian, hindi mo ako kayang patayin. Isa akong elite na disipulo ng Gaudium Sacred Ground. Kung papatayin mo ako, hahanap-hanapin ka ng Gaudium Sacred Ground hanggang sa dulo ng mundo. Sigaw ni Riz, ang boses niya ay puno ng desperasyon. Nagngisi si Sebastian, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak ng marinig ito, Gaudium Sacred Ground. Kahit na ang iyong Holy Son mismo ang dumating, wala nang makakapagligtas sa iyo ngayon. Nang mapagtanto niyang walang silbi ang kanyang mga banta, bumagsak si Riz sa kanyang mga tuhod. Pinalo niya ang kanyang ulo sa lupa habang nagmamakaawa, pakiusap, maawa ka sakin. Sinusumpa ko, hindi na kita muling guguluhin. Ang ekspresyon ni Sebastian ay malamig at walang awa. Masyado nang huli ang pagmamakaawa ngayon, malamig sinabi. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni Riz at naglabas ng isang malakas na suntok. Ang mga mata ni Riz ay lumaki sa takot at kawalang pag-asa.
Gusto niyang lumaban, pero sobrang bilis ng atake ni Sebastian. Nang tumama ang kamao ni Sebastian, sumabog ang katawan ni Sebastian, sumabog ang katawan ni Riz na parang paputok habang nagkalat ang ulap ng dugo sa hangin. Sa ganitong paraan, lahat ng Lesser Deity Masters mula sa Gaudium Sacred Ground ay patay na, winasak ng napakalakas na pisikal na lakas ni Sebastian. Ang kawalan ay naiwan sa nakakatakot na katahimikan, mabigat sa amoy ng dugo. Si Sebastian ay nakatayo sa gitna ng karahasan ng walang emosyon. Nang hindi na muling lumingon, siya'y lumiko at nagpatuloy sa kanyang paglipad patungo sa Misty Forest, unti-unting naglalaho ang kanyang anyo sa abot tanaw. Hindi nagtagal, narating niya ang Misty Forest. Ang lugar ay nababalot ng makapal na ulap, parang isang siksik na belo na sumasikal sa lahat ng nakikita. Ang mga matataas na sinaunang puno ay nakataas patungo sa kalangitan, ang kanilang magkasalungat na mga sanga ay bumubuo ng isang napakalaking, madilim na berdeng canopy. Ang lupa ay natatakpan ng mga patong-patong na nalaglag na mga dahon at lumot, na naglalabas ng amoy ng lupaing nabubulok. Paminsan-minsan, mahihinang sinag ng liwanag ang tumagos sa mga puwang sa ulap, naglalabas ng malabong liwanag sa karaniwang madilim na paligid. Mga likot na baging ang gumagapang sa mga puno, pinalamutian ng kumikislap na mga patak ng hamog. Mula sa kaibuturan ng gubat, ang mababang mga ungol ng mga di nakikitang mga hayop ay umuukit ng mga tunog paminsan-minsan, na nagdudulot ng panginginig sa likod ng isa. Ang Misty Forest ay napapaligiran ng isang mataas na hanay ng bundok. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan ni Sebastian ang isang likas na yungib na nakatago sa tabi ng bundok. Pagkatapos pumasok sa kuweba, ginamit niya ang kanyang espada upang magukit ng mga piraso ng bato mula sa mga pader, tinatakpan ang pasukan. Pagkatapos, nag-set up siya ng isang depensibong pormasayon at isang hadlang na nagtatago ng aura upang siguruhin ang lugar. Sa kanyang mga paghahanda na kompleto na, inalis ni Sebastian ang kanyang mga damit, at kinuha ang isang palayok ng alchemy. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob, tinakpan ito ng takip. Ang paulit-ulit na pagtatangkang patayin siya ni Ezra, kasama ang kanyang kasunduan kay Azrael, ay nag-iwan kay Sebastian ng walang ibang pagpipilian. Kailangang mamatay si Ezra. Gayunpaman, napakalakas ni Ezra, at alam ni Sebastian na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, maliit na tsansa lamang ang mayroon siya. Ang tanging opsyon niya ay umasa sa Royal Yellowstone upang mapahusay ang kanyang mga kakayahan. Kabanata 1238. Pagkatapos ayusin ang kanyang kalagayan, kinuha ni Sebastian ang Royal Yellowstone at isang bunte ng mga materyales mula sa kanyang storage space ring. Sinimulan niyang ikalat ang kanyang teknik sa pagsasaka, pinapagana ang espiritual na enerhiya sa loob niya. Unti-unti, ang Royal Yellowstone at ang mga materyales ay naglabas ng kakaibang, makapangyarihang enerhiya. Ang enerhiyang ito ay pumasok sa balat ni Sebastian, sinimulan ang proseso ng pagpapakinis ng kanyang katawan. Noong una, nakaramdam si Sebastian ng bahagyang pangangati. Ngunit habang lumipas ang panahon, lumala ang sakit, na parang napakaraming langgam ang kumakagat sa kanyang laman. Sa kabila ng matinding sakit, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ginabayan ang enerhiya sa kanyang katawan. Habang nagpapatuloy ang pag-aayos, nanginginig ang kanyang mga kalamnan, at ang kanyang mga buto ay naglalabas ng mahihinang tunog ng pagputok. Nararamdaman niya ang pambihirang pagbabago na nagaganap sa loob niya. Ang kanyang katawan ay naging mas matigas, mas malakas, at mas matatag. Bumuhos ang pawis mula sa kanyang balat, na halo sa init sa loob ng palayok ng alchemy, na lumilikha ng makapal na ulap. Bagaman ang kanyang kamalayan ay nag-alinlangan, ang kalooban ni Sebastian ay nanatiling matatag, na nagtulak sa kanya na tiisin ang proseso. Ang oras ay tila walang katapusang humahaba, ngunit sa kalaunan, ang nagniningning na liwanag sa loob ng palayok ng alchemy ay kumupas. Si Sebastian ay parang bagong tao, parang siya'y muling isinilang. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang mga mata, at isang matalim na kislap ang kumislap sa loob nito. Sinubukan niya ang kanyang bagong lakas sa pamamagitan ng pagsuntok sa hangin. Ang lakas ng kanyang suntok ay lumikha ng isang hangin, ang kapangyarihan nito ay higit na lumampas sa kanyang mga dating kakayahan. Isang ngiting kontento ang kumalat sa kanyang mukha. Tulad ng inaasahan niya, umabot na sa mas mataas na antas ang kanyang law of force. Sa isang banayad na tulak, inalis niya ang takip ng palayok ng alchemy at lumabas. Isang makapangyarihang aura ang lumabas mula sa kanya, na nagbigay sa kanya ng anyo ng isang mabangis na halimaw na nasa bingit ng paggising.
Nang lumabas siya sa kuweba, narinig niya ang kaguluhan. Ang tunog ng mainit na labanan at galit na sigaw ay umabot mula sa malayo. Nagmumukhang nag-aalala, biglang nawala si Sebastian sa isang kisap mata, patungo sa pinagmulan ng ingay. Di nagtagal, nakarating siya sa eksena. Isang magaspang na lalaking nasa kanyang 30s, nakadamit ng marangyang balabal, ay pinipilit ang kanyang sarili sa isang batang babae. Ang magaspang na mga tampok ng lalaki ay puno ng mapaghimalang pagnanasa habang pinipigilan niya ang babae sa lupa, marahas na pinupunit ang kanyang mga damit. Ang babae ay kapansin-pansing maganda, at tila nasa kalagitnaan pa lamang ng kanyang 20s. May balat siyang kasing puti ng nyebe at napakapinong mga katangian, ngunit ang kanyang mukha ay pinabayaan ng kawalang pag-asa. Sugatan at labis na pagod, wala siyang lakas upang lumaban. Sa sandaling akala niya'y natapos na ang lahat, isang malakas na tinig ang sumairesa. Tigil. Sigaw ni Sebastian, ang kanyang boses ay umuugong sa hangin na parang kulog. Si Maximilian Ravenshair ay natigilan sandali nang marinig ang boses ni Sebastian ngunit agad na nagbago ang kanyang mukha at ngumiti ng masama. Sinong magtatangkang manggulo sa isang prinsipe? Handgal na nilalang, tiyak na may gusto kang mangyari sa iyong kamatayan. Prinsipe ka? Malamig na tanong ni Sebastian. Tama ka, deklarasyon ni Maximilian na may kay-abangan. Ako ang ikalawang prinsipe ng Thousandfold Empire. Kung pinahahalagahan mo ang iyong buhay, umalis ka na ngayon. Nagtigas ang ekspresyon ni Sebastian, at kumislap ang kanyang mga mata sa pagkadismaya. Isang sinasabing prinsipe na bumababa sa ganitong kasuklam-suklam na mga gawain. Ikaw ay isang kahihiyan sa royal family. Tumawa si Maximilian sa galit. Ang prinsipe ay gagawin ang anumang gusto niya. Anong magagawa mo tungkol dito? Umalis ka na, o sisiguraduhin kung hindi kailanman matatagpuan ang iyong katawan. Wala nang sinabi si Sebastian. Ang kanyang anyo ay lumabo habang siya'y sumugod kay Maximilian ng may nakakatakot na bilis. Gusto mo nang mamatay, ha? Sigaw ni Maximilian, sabay hampas ng malakas na suntok patungo kay Sebastian. Isang alon ng nakasisirang enerhiya ang sumabog, nakatuon sa paglipol ng lahat ng nasa daraanan nito. Hinarap ni Sebastian ang atake ng diretso. Sa isang suntok, winasak niya ang papasok na enerhiya, pinakalat ito sa mga walang pinsalang partikulo. Ang salpukan ay umuugong sa kagubatan na may nakabibinging tunog. Ang ekspresyon ni Maximilian ay naging malungkot habang siya ay nagpatatag tinutukan niya si Sebastian ng mapagmatsyag na tingin. Sino ka? Ang papatay sa'yo, malamig na sagot ni Sebastian, walang sinayang na oras. Itinulak niya ang lupa, tumalon na parang palaso patungo kay Maximilian. Ang lakas ng loob mo. Sigaw ni Maximilian, tumalon upang salubungin ang pagsulong ni Sebastian. Nagbanggaan ang dalawa ng marahas, at ang kanilang mga suntok ay yumanig sa lupa. Ang mga suntok ni Sebastian ay nagdadala ng napakalakas na kapangyarihan habang bawat hampas ay parang kulog. Si Maximilian, sa kabilang ay pinakawala ng buong lakas ng kanyang 3-star Intermediate Deity Master na pagsasanay. Ang kanyang nagliliyab na enerhiya ay kumikislap na may mapanirang lakas, nagbabanta na sunugin ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Ang matinding init ay nagdulot ng pagsiklab ng mga puno sa paligid, at ang kanilang mga apoy ay nagbigay liwanag sa larangan ng labanan. Sa gitna ng liwanag ng apoy, nagbanggaan sina Sebastian at Maximilian sa isang masiglang palitan ng mabilis at mabangis na mga atake. Bawat atake ay nagpadala ng mga alon ng shockwave sa hangin, nagkalat ng mga debris sa bawat direksyon. Kabanata 1239. Si Sebastian ay kumilos ng may liksi, mahusay na iniiwasan ang nag-aalab na mga atake ni Maximilian habang nagmamasid sa anumang kahinaan sa depensa ng kanyang kalaban. Ang kanyang mga suntok ay matalim at tiyak, at nagdadala ng tunog ng matalim na hangin habang walang humpay na tumatama patungo kay Maximilian. Si Maximilian ay tumangging sumuko rin. Tinawag niya ang buong lakas ng kanyang espiritual na enerhiyang nakabatay sa apoy sa isang pagtatangkang talunin si Sebastian. Ngunit ang katawan ni Sebastian, na pinapagana ng isang mahiwagang puwersa, ay tila hindi natitinag sa nagliliyab na apoy. Habang patuloy ang laban, nagsimulang ng kalamangan si Sebastian. Ang kanyang mga palo ay naging lalong mabangis, pinipilit si Maximilian na makipaglaban ng desperado upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Paano nangyari ito? Bakit ang lakas mo? Sino ka ba? Laking gulat ni Maximilian nang makita niyang hindi siya makalaban. Sebastian ay nang malamig, hindi nagbigay ng sagot.
Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake ng walang kapantay na katumpakan, na walang puwang para makabawi si Maximilian. Sa isang sandali ng kawalang pag-asa, si Maximilian ay gumamit ng isang masamang hakbang. Kinuha niya ang isang maliit na itim na orb mula sa kanyang balabal at itinapon ito kay ng buong lakas. Agad na naramdaman ni Sebastian ang matinding panganib na nagmumula sa orb. Tumalon siya pabalik upang umiwas dito ng walang pag-aalinlangan. Pumutok ang orb sa kalangitan, naglalabas ng makapangyarihang alon ng madilim na enerhiya na mabilis na kumalat, nilalamon si Sebastian sa kanyang masamang pagkakahawak. Naramdaman ni Sebastian ang isang napakalaking presyon na bumaba sa kanya, na para bang napakaraming di nakikitang kamay ang humahawak sa kanyang katawan, hinihila siya pababa. Nagsikap siya ng buong lakas ngunit hindi niya kayang makawala sa nakabibinging puwersa. Hahaha, tanga. Malapit ka ng lemonin ng kadiliman. Humalaklak ng malakas si Maximilian, tiyak sa kanyang nalalapit na tagumpay. Ngunit, habang nalulugmok si Maximilian sa kanyang inaakalang tagumpay, biglang sumiklab ang katawan ni Sebastian ng isang maliwanag at nagniningning na liwanag. Ang kanyang anyo ay tila lumalaki sa loob ng liwanag, mas nakakatakot, at ang kanyang presensya ay lumakas ng labis. Ano? Ano ito? Nautol si Maximilian, ang kanyang mukha ay mapatlas sa takot habang nararamdaman ang nakabibinging enerhiya na nagmumula kay Sebastian. Dahan-daang itinaas ni Sebastian ang kanyang ulo, ang kanyang malamig na titig ay nakatutok kay Maximilian. Akala mo ba na kaya mo akong talunin ito? Ang tanga mo. Ang boses niya ay ramagasa sa parang bagyo, umaabot sa buong larangan ng labanan. Ipinagkalat ni Sebastian ang kanyang mga kamay at, sa isang makapangyarihang pagsisikap, pinunit ang madilim na enerhiya na bumabalot sa kanya tiya parang wala tiyang tokon di tela, hasusunod na sandali, ang kanyang anyo ay naging malabo. Bago pa makapag-react at Maximilian, lumitaw si Sebastian ng direkta sa harap niya. Si Maximilian ay natatakot at agad na tumakbo palayo, desperado na makaalis sa lugar. Hindi hinabol ni Sebastian. Sa halip, pinanood niya ang nag-a-atras na figure ni Maximilian at malamig na sinabi. Kung maglakas loob ka pang gumawa ng isa pang kalupitan, huwag kang umasa ng awa mula sa akin sa susunod. Salamat, sir, sa pagligtas sa akin. Lumapit ang babae kay Sebastian at yumuko ng may paggalang. Noon lamang tumingin ng maayos si Sebastian sa kanya at napagtanto niyang mas maganda pa siya kaysa sa unang akala niya. Ang kanyang figure at mga katangian ay walang kapintasan, nakakaakit na sapat upang mapainit ang sinumang makakita. Hindi nakapagtataka na nahulog si Maximilian sa kanyang kagandahan. Walang anuman, sagot ni Sebastian nang walang pakialam. Pero para sa isang babaeng kasing ganda mo, mas mabuti nang huwag maglakbay mag-isa sa mga ganitong liblib na lugar. Yung salarin na si Prinsipe Maximilian ang umatake sa akin. Kung hindi, wala siyang laban sa akin, ang sagot ng babae nang may galit. Kaya, siguradong nasa potential leader chart ka, di ba? Tanong ni Sebastian. Tumanggo ang babae. Oo, ako si Anastasia Waverly, panlabinsyam sa ranggo. Oh, kaya ikaw pala ang Holy Maiden ng Violeta. Sigaw ni Sebastian na may bahid ng sorpresa. Naalala niya ang papuri ni Brody sa walang kapantay na kagandahan ng Holy Maiden ng Violeta at ngayon ay nakita niya mismo na hindi ito labis na pahayag. At ikaw, sir? Maaari ko bang malaman kung anong ranggo ang hawak mo sa potential leader chart? Tanong ni Anastasia, na nahulaan na si Sebastian ay malamang na kasing edad niya. Ako si Sebastian Wilder, sagot niya na may bahagyang ngiti. Pero hindi ako nakalista sa potential leader chart. Nabigla si Anastasia. Hindi niya inaasahan na mayroong isang tao sa labas ng chart na may ganitong kahangahangang kakayahan. Habang si Sebastian ay malapit nang umalis, biglang bumalik si Maximilian. Ngunit sa pagkakataong hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking nakasuot ng gintong balabal, hawak ang nakatiklop na pamaypay. Ang lalaki ay may malamig at nakakatakot na ekspresyon, at ang kanyang matalim na tingin ay naglalabas ng isang nakakatakot na aura na nagpapakaba sa sinuman. Masama ito. Si Ellis Frostborn, ang cold-faced prince. Tumakbo. Naging mapatla ang mukha ni Anastasia nang hawakan niya ang kamay ni Sebastian at tumakbo. Kabanata 1240. Sino si Ellis Frostborn? Sigaw ni Sebastian habang tumatakbo siya kasama si Anastasia. Ano? Hindi mo man lang kilala si Ellis Frostborn? Sigaw ni Anastasia, ang kanyang malalaking mata ay nagpapakita ng kanyang hindi paniniwala. Mabilis niyang ipinaliwanag, si Ellis ay nasa ika-13 pwesto sa potential leader chart.
Huwag maliitin ang agwat sa pagitan ng mga ranggo. Mas mataas ang ranggo, mas malaki ang pagkakaiba sa lakas. Minsan, nagkaisa kami ng Holy Son ng Violeta Sacred Ground, at bahagya lang naming nakayanan na makipaglaban sa kanya ng tabla. Kung hindi ako nasugatan, baka may tsansa tayong dalawa na talunin siya. Pero sa ngayon, malubha ang aking sugat, at ikaw lang ay hindi mo siya kayang talunin. Bukod pa rito, ang pangalawang prinsipe ng Thousandfold Empire ay walang tigil na humahabol sa atin. Kung mahuli tayo, tiyak na kapahamakan ang abot natin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang lumakanit kay Sebastian, hinihila siya sa makapal na gubat sa kawalang pag-asa, iniiwasan niyang lumipad dahil masyadong madali silang makikita noon. Ang makapal na ulap sa kagubatan ay nakagambala sa mga espiritual na pandama, na nagbigay sa kanila ng kaunting pag-asa para sa pagtakas. Bakit kanila hinahabol? Tanong ni Sebastian, naguguluhan. Mayroon akong Divine Path Physique. Gusto nilang gamitin ang katawan ko para sa kanilang pagsasanay, ipinaliwanag ni Anastasia. May Divine Path Physique ka. Napasigaw si Sebastian sa gulat. Narinig niya ang tungkol sa ganitong bihirang pinarangalan dahil sa walang kapantay na pagkakatugma nito sa Great Path. Maaaring gamitin ito ng mga nag-uukit bilang tulay upang mas mapabuti ang kanilang pag-align sa Great Path sa panahon ng sabayang pag-uukit. Noong una, inisip ni Sebastian na si Maximilian ay nahuhumaling lamang sa kagandahan ni Anastasia. Hindi niya inaasahan na ang kanilang hinahanan ay ang kanyang natatanging pangangatawan. Isinasaalang-alang ang napakalaking benepisyo na maaring idulot ng ganitong pisikal na katangian, hindi na nakapagtataka na hinabol nila siya ng walang tigil. Ang regular na dole cultivation kasama ang isang katulad niya ay maaaring magdulot ng napakalaking pag-unlad sa kakayahan ng isang tao. Kung pinagpala ka ng ganitong pangangatawan, hindi ba dapat ay nagtatago ka? Paano ito nalaman ng lahat? Tanong ni Sebastian. Ang pamilya ko lang ang nakakaalam nito. Wala akong ideya kung sino ang nag-leak ng impormasyon. Pero sapat na tungkol doon. Kailangan nating malaman kung paano sila maiiwasan. Kung mahuli nila ako, tapos na ako, sabi ni Anastasia, ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Ganito na lang. Patuloy ka sa pagtakbo, at ako ang bahala sa kanila, mungkahi ni Sebastian. Hinding-hindi. Agad na nilinggan ni Anastasia kanyang ulo. Patay ka sa kanila. Hindi pa tayo gaanong magkakilala. Paano ko naman papayag ang ipahamak mo ang buhay mo para sa akin? Ikaw ang hinahanap nila, hindi ako. Bibigyan lang kita ng oras. Pag nakita ko na ang pagkakataon, tatakas ako. Huwag mag-alala, okay lang ako. Sige, napagpasyahan na. Habang nagsasalita si Sebastian, binitiwan niya ang kamay ni Anastasia at humarap, tumakbo ng diretso patungo kina Ellis at Maximilian. Bumalik ka rito. Sigaw ni Anastasia sa takot. Sinubukan niyang pigilan siya, pero masyado nang malayo si Sebastian. Sa unang pagkakataon, naisip ni Anastasia na babalik siya upang makipaglaban kasama siya, ngunit pagkatapos ng isang sandali ng pagninilay, napagtanto niya na ang kanyang malubhang pinsalang estado ay labis na nagpahina sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Kung babalik siya, magiging pabigat lang siya. Bumitiw siya sa ideya ng may pag-aatubili at nagtuon sa pagtakas ng mabilis hanggat maaari. Tulad ng sinabi ni Sebastian, ang pangunahing target ni Ellis at Maximilian ay si Anastasia. Kung gustong tumakas ni Sebastian mamaya, malamang na hindi nila sayangin ang kanilang pagsisikap na habulin siya. Ang kanyang prioridad ay ilagay ang pinakamaraming distansya hanggat maaari sa pagitan niya at nila upang mas madali makaalis si Sebastian. Ikaw walang galang na bata. Akala mo ba kaya mong harapin kami mag-isa? Nag-aanyaya ka ng kamatayan. Sigaw ni Maximilian sa galit. Humarap kay Ellis, idinagdag niya, Ellis, malakas ang taong ito. Magkaisa tayo at pabagsakin siya. Tumanggo si Ellis ng walang pag-aalinlangan at binuksan ang kanyang folding fan, naglabas ng nakakatakot na alon ng enerhiya na rumagasa patungo kay Sebastian na parang malamig na hangin. Ang enerhiya ay nakakapangilabot, nilalamig ang hangin mismo habang ito'y sumasalubong. Hindi kumurap si Sebastian. Itinaas niya ang kanyang kamao at sumugod ng buong lakas. Isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw habang ang nakakatakot na enerhiya ay naglaho sa ilalim ng lakas ng suntok ni Sebastian. Gayunpaman, biglang bumalot ang yelo sa kanyang kamao, mabilis na kumakalat pataas sa kanyang braso. Bahagyang nanginginig ang puso ni Sebastian.
Walang pag-aalinlangan, inalag niya ng marahas ang kanyang braso, nabasag ang yelo sa mga piraso na nahulog sa lupa. Nakayanan mong labanan ang atake ko. Sino ka? Matigas na tanong ni ang boses niya ay puno ng sorpresa at inis. Kung sino ako ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay hindi ka makakalusot sa akin. Ang tingin ni Sebastian ay hindi natitinag. Kahit na nagkita lang sila ni Anastasia sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya makapagpigil na manood habang dalawang lalaking may edad na ay walang humpay na hinahabol ang isang walang kalaban-laban na babae. Itinaga ni Maximilian ang malamig na tingin kay Sebastian at nagmura, "Ikaw, hanggal na bata, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumayo ka sa ganitong sitwasyon at umalis ka, o sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo para ilibing."